Right now, kamusta ka na? After Sangre, no? Kamusta? Yun. Ito, doing well. I think mas nag-focus lang kami sa paggawa muna ng pelikula. Kakatapos lang ng mga shooting namin and naghihintay lang ng mga schedules para sa mga projects. You mentioned kanina you're doing a movie with Jerry Picache. Kamusta yun? Ano ba yun? Ano siya based on true events. Hindi siya yung typical na pelikula na iniisip na gagawin ko. Kasi medyo iba naman to kasi coming from Sangre, superhero ka, tagapagligtas. Dito naman is mga magnanakaw kami. Was okay? Ano siya yung kung nababalitaan niyo yung nangyayaring mga nagnanakaw sa ilalim, naguhukay. Yung mga termite gang, kung tawagin. Ang tawag? Termite gang. Okay, termite gang, yeah. Umakit sa kisame para magnakaw. So yun ang gagawin namin pelikula. Kamusta? Yung POV, kung bakit nila ginagawa yun, anong sitwasyon, and bakit nila napiling puntahan yung ganong klaseng sitwasyon. And you are working with Jerry Picache and Ruby Ruiz, no? Yes. How does it feel working with those napakahuhusay ng mga aktor-actress? Ang masasabi ko lang, it's an honor na naka-extend ako sila kasi isa si Miss Sherry Pai, saka si Miss Ruby Ruiz na isa sa mga gusto kong makatrabaho. Si Tita Ruby naman nakatrabaho ko na sila sa sa Everyone Knows Everyone, which is nasa Netflix din. Si Miss Sherry Pai kasi first time ko lang. And parang alam mo yun, habang nag-e-eksena kayo, parang hindi mo alam kung manonood ka pa sa kanya. Pero ang saya ng feeling kasi nag-share kayong dalawa sa isang frame. Yeah. Pag magka-eksena kayo, doon pa lang parang para na akong nanalo sa loto, parang gano'n. Tsaka nakaka-mesmerize, no? Kung nakita mo umaga talaga, naman, no? yes, Sila, no? lalo sa personal, ka-eksena mo, parang ewan ko, nakakataba ng puso para sa akin. Masaya ako na naka-eksena ko sila. Kaya I know, medyo may mabigat ka pinagdaanan recently, no? Oo. About your dad na nag-pass away. Kamusta ka na right now? Kamusta ang pamilya? How do you cope up with that situation na syempre wala ng daddy mo? Yung coping mechanism ko kasi yung magpaka-busy, magtrabaho, kesa yung nasa bahay lang ako, iniisip ko yung tatay ko, medyo mabigat. Kasi nakikita ko siya sa lahat ng angulo sa bahay. Yung memorya, yung routine, yung oras ng uwi, nung alis, lahat, nakikita ko sa bahay. Kaya mas better para sa akin. Mas nakapag-function ako. Hindi ko siya na masyadong naiisip. Naiisip ko siya, pero mas kaya kong maisip na keep going. Hindi siya madali. And I think hindi siya magiging madali para sa aming pamilya. I think never akong makakamove on sa pagkawala ng tatay ko. Kasi literal na napakaraming lessons niya iniwan niya sa akin. Bilang Gaya sa akin, sa aming magkapatid, na yung pagpili sa mga bawat desisyon kailangan siguraduhin mabuti. Okay. Hindi basta-basta nagdedesisyon na ang tamang resulta ay nakukuha sa marahang proseso. Pag-iisip, iniisip mo muna dapat ang gagawin. At papanindigan mo ang desisyon na yun dapat, di ba? Tama naman yun. Kasi lahat naman sinasabi niya na lahat naman ng desisyon niyo may effect yan sa inyo. Hindi lang talaga natin at walang ni sino man nakakaalam kung ano magiging resulta ng desisyon mo. Okay, right. Until lumabas yung consequences. So, ganun totoo naman yun. Okay, Father's Day tomorrow. First Father's Day na wala siya. Anong balak? May plano ba kayo? Anong gagawin nyo? Last Father's Day kasi parang yung tipo na medyo maluwag ako, reimburse ako ngayon, medyo tinake ko yung family ko last year sa restaurant na nag-bond kami, kumain kami sabay-sabay para i-celebrate yung Father's Day. Ngayon, naisip ko nga parang malungkot. Mabigat. Bumabalik yung alaala. Nagpe-play palagi yung aksidente sa utak ko.
kapag nag-iisa ako, lagi ko naiisip yung video. Yung video, kung paano nangyari yung aksidente, yung CCTV footage, parang lagi siya Nag-playback sa lagi siya nag-playback sa akin, na parang every time na may isip ko yun, parang malungkot na. Kasi hindi ko maiisip na mangyayari. Na mangyayari, no? Biglaan talaga. Sobrang biglaan. So, wala. Hindi nakasaan kasi malakas-lakas ng airpod ko eh. Parang, Totoo yun. sa isang iglap. So, wala. Wala. So, wala kang balak tomorrow? Hindi kayo alis? Kakain? Siguro mas sa bahay lang. Gusto namin namnamin yung bawat sandali na sa amin, magkakasama kami, pare-pares namin yakapin yung kalungkutan na nararamdaman namin. Kasi wala naman para sa pag-celebrate. Alaala ng tatay. We also heard you planning to file a case. Yes. Doon, Yes. tuloy ba yun? Tutuloy nyo na? Tuloy ongoing actually. Yung, tutuloy? Actually yung ongoing yung kaso. Tinatrabaho namin. Hinaharap namin kung ano man yung pwedeng mangyari. Nag-isip kami ng paraan kung saan mas makakabuti yung pamilya namin. Sa aming sitwasyon kami mas better pumunta. So, nandun kami sa proseso na ina-analyze namin yung mangyayari, kung ano yung dapat namin gawin. At sama-sama kami nagdedesisyon. Hindi lang nanay namin yung i-decide. Talagang pinag-uusapan namin kung ano yung decision na gagawin. Pero, humingi ba ng tawad sa'yo? Naka-discuss siya? Nakausap nyo na ba? Ano ba? Did he apologize? Did he plainly sign about it? Ayoko na lang po magsalita regarding kung ano po yung maging resulta siguro nasa amin na lang siguro yun. Pero ang masasabi ko lang, kung humingi sila ng tawad, iparamdam naman nila sa amin na sincero na ang kanilang paghingi ng tawad ay talagang nakikiramay sila sa pagkawala ng tatay namin. Ayun lang naman. Yun lang naman yan. Yun lang, sa tulong sa pagdarasal para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tatay. Saan ka kumukuha ng lakas, ng tibay ng loob, ng Sa kanya pa rin katatagan, naman. oo. Sa kanya pa rin naman. Kasi napakabigat niya, napakasakit niya. Sa kanya pa rin naman. Kasi sobrang lakas ng tatay ko. Kasi tough love siya eh. Hindi siya yung tipo na tatay na ideal tatay. Hindi ganun yun. As in, kung may kasalanan ka, hindi ka makakarinig ng comfort na yung, oh, ano nangyari sa'yo? Hindi. Harapin mo yan, parang gano'n. Mali ka yan. Bakit ganun talaga, mataas talaga siya na malakas yung presensya niya, malakas yung personality niya, kaya ganun din kalakas yung dating nung nawala siya sa bahay. Kasi tahimik, may kaysa talaga na nawala sa bahay, na makikita at mararamdaman mo talaga. Ano, wala siya. Maraming salamat sa'yo. Thank you. Ano na lang, picture, okay.